Ang isyung nagpapadapa sa kabuhayan ng mga mangingisda ng Talim Island naman ang pag-uusapan natin sa susunod. Iyan po ay sa pagbabalik ng Si Manoy ang Ninong Ko. Stay tuned mga kapuso! Marami na ang gustong sumuko sa nangyayaring krisis ng fish kill sa Talim Island. Malalaman natin ang kanilang buong kwento sa pagbabalik ng Si Manoy ang Ninong Ko. Nagsimula yung pagkakaroon ng problema ng lawa ng Laguna. Yung pong halos 200,000 na fingerlings, halos wala pong natira. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Kayo ay nanunood pa rin sa programang Hatid ay Bayanihan, ang Si Manoy ang Ninong Ko. Dumayo sa Laguna de Bay si kasamang Pati upang damayan ang mga mangingisda natin sa Talim Island. Namomoblema daw po sila dahil sa nangyayaring fish kill sa kanilang komunidad. Alamin natin ang buong kwento. Good Sunday morning mga kapuso! Nandito tayo sa pinakamalapit na isla sa Maynila. Itinuturing itong pinakamalaking freshwater island sa loob po ng pinakamalaking freshwater lake. Ito ang Laguna de Bay. Mula rito sa probinsya ng Rizal, welcome to Talim Island! At tara, bisitahin natin ang mga kababayan natin dito. Mahigit na 40,000 ang bilang ng mga residente rito at 80% sa mga ito ay nagtatrabaho bilang mga mangingisda. Pero dahil sa toxic lake waters bunga ng polusyon, nagsisimataya ng mga isda sa lawa kung kaya't humihingi na ng saklolo ang mga mangingisda rito na patuloy na nalulunod sa patong-patong na mga problema. Isa sa hindi makaahon-ahon sa mga paghihirap ang mangingisdang si Rizaldi Verza na nahinto sa pag-aaral ang kanyang stepson dahil sa fish kill. Daman-daman na namin ang hirap ng buhay namin dito kasi lalo't maliit na ang dagat tapos polluted na ang tubig dahil sa mga malalaking kapitalista na marami nang bumabaha dito na nanggagaling sa pabrika na chemical o sa kapabayaan din ng ating mga mamamayan na hindi disiplinado. Dahil sa kahirapan nga ng buhay, yung iba hindi makabili ng lambat, ng cage, o anumang pangangailangan namin dito. Dahil sa sunod-sunod na pagkalugi sa pangingisda, halos sumuko na sa buhay si Rizaldi, lalo na nang hindi nito naipagamot noon ang kanyang kambal na anak. Sa totoo lang, masakit ang aking karanasan. May dalawa po akong anak, kambal. Dahil nga sa kahirapan ng buhay, sorry, Okay lang tayo. hindi ko maipigilan. Sige, tingin ka lang po sa akin. Pwede ko po tanungin kung ano po nangyari sa dalawa niyo pong anak, tay. Nagkasakit po sila kasi dahil sa kahirapan ng buhay, hindi ko mapagamot. Ayun, ganun nangyari. Namatay yung aking anak, lumala ang sakit sa kidney. Siyam na taon. Dalawa po sila? Nabanggit Opo. niyo po. Nung una po, namatay yung anak ko ng October yun. Tapos yung isa, isang buwan lang pagitan, namatay. Sa mahal din naman ng kidney ang kailangan. Anong kakayahan ko para mapalitan na kanilang kidney? Bukod kay Rizaldi, isa sa mga lubusang apektado ng pagbaba ng oxygen level ng tubig ang mismong barangay captain ng barangay Ginoong Sanay na si Kapitan Roderick Lerona na hindi makabangon mula sa kanyang pagkalugi. Noong 2021, sumubok po uli ako na nakipagsosyo po sa akin yung isa kong kaibigan na halos naglabas po siya ng almost
260,000. Ang aming pong kasunduan doon ay maghati kami kung sakali na kumita. Subalit dumating po yung araw kung nagsimula yung pagkakaroon ng problema ng lawa ng Laguna. Yung pong halos 200,000 na fingerlings, halos wala pong natira. Kaya doon po nagsimula na yung pagkalugi ng mga may palaisdaan. Tapos pumapasok pa po yung sa panahon ng June, July na sobrang init. Pumapasok po naman yung mga natitira na umaabot po sa pagkamatay o yung piskil namin na tinatawag. Na sa pag-aaral po ay bumababa yung oxygen level ng aming lawa. Nalulunod sa problema ng fish kill ang mga mangingisda ng Talim Island. Makakatikim kaya sila ng ginhawa sa gitna ng mga pinagdaraanan nila? Yung nga po din ang problema, hindi rin sila makapalaot. Dahil sa tutulan talaga napakahirap ang dagat. Nangutang ako ng para may pampuhunan. Nung makapangutang naman ako, nawala naman ang panguhuli. Siyempre sa tawa ko umutang, mayroong konting interest. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Bakit nananatiling matatag ang mga mangingisda nating kababayan sa Talim Island? Ano ang hiling nila sa ating programa? Ipagpatuloy na natin ang kanilang kwento. Pababa rin ng pababa ang moral at halos sadsad na sa pagkalugmok ang 55-year-old na mangingisdang si Felix Sereno. Siguro mga nasa pa 15 years na nagkasakit ako sa baga. Ang sabi ng doktor sa akin, may 6 months na gamutan. Di mga 2 buwan nakasunod, pero sa bandang lumipas na panahon, hindi na ako nakasunod kasi wala ako ipantustos sa aking sakit. Ganun. Kaya tinigil ko na. Kamusta po yung kita nyo ngayon sa paghuhuli ng isda po? Sa ngayon po, talagang kinakapos kami ngayon kasi yun nga, mahirap ang panguhuli. Kaya kung ano-ano nang aming nagagawa dito na para lang makasurvive sa pamumuhay namin. Tulad ng bamboo stick, nagagawa na rin kami noon para makatulong sa pamumuhay namin. Bukod sa paggawa ng bamboo stick, pagsabak sa pagiging construction worker ang alternatibong pinagkukunan ng kabuhayan ng ilang mga mangingisda rito, katulad ni Louie Andrew Cernero na naging alipin ng utang dahil sa walang mahuling isda. Nangutang ako ng para may pampuhunan. Kaso mo lamang yung makapangutang naman ako, nawala naman ang panguhuli. Siyempre sa tawa ko umutang, mayroong konting interest. Kaya, ayun, minsan interest lang na uhulugan ko pagka, yung kada linggo, maghuhulog, wala nang mahuli ngayon. Hindi ko na babawasan ang utang kung gano'n. May takot po ba kayong nararamdaman sa sitwasyon nyo po ngayon, ng buhay nyo po? Opo, meron po. Lalo na pagka yung makakasakit. Wala kang pagkukunan kung saan ka magpagamot, gano'n. Hindi mo alam kung anong gagawin. Sa patuloy na paglabo ng tubig ng lawa, lumalabo rin ang pag-asa ng mga mangingisda rito sa Talim Island na makakawala sa mga pinagdadaanan nilang mga problema. Yung nga po din ang problema, hindi rin sila makapalaot. Dahil sa tutulan talaga napakahirap ang dagat. Yung nga, yung iba naman gusto makabili rin ng ganong lambat, makapaghanap buhay. Tapos yung magkaroon ng cage. Parang nasa ganon, meron silang inaasahan pagdating sa panahon na kailangan. Kap, gaano po ba ka-importante matulungan ang mga mangingisda po dito sa isla ng Talim? Importante po ito kasi katunayan po yung pong aming ilang mangingisda dito sa aming barangay ay natutuluyan na po mga ibang bayan para po masuportahan yung pangailangan ng kanilang mga pamilya.
Ang sektor ng pangisdaan ay kasalukuyang nag-aambag ng 1.3% sa gross domestic product ng Pilipinas at sa kabila ng kahalagahan nito, nahaharap ang sektor ng pangisdaan sa mga hamon ng pagbaba ng stock ng isda. Mga kapuso, nasasalamin sa malaputik na kulay ng lawa na ito ang tila lumalabong kinabukasan ng mangingisda ng talim. Mabibigyan pa kaya ng linaw ang mga residente ng Ginoong Sanay tungkol sa solusyon na tunay na kailangan nila? Pinipigil ko po ang aking luha, pero salamat muli sa ating kasamang pati sa pagpunta at pagdamay sa mga mangingisda ng Talim Island. Upang tulungan po tayong talakayin ang mga issue nila, inimbitahan po natin si Sammy A. Malvas, Regional Director, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Calabar Zone. And Lizette T. Aragoncillo, Senior Environmental Management Specialist, Laguna Lake Development Authority. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. And first things first po, ano po ba itong fish scale para sa kaalaman po naming lahat? Ang fish scale po ay sa simpleng definisyon, ito po ay yung malawakang pagkamatay ng mga isda no, sa mga ilog, sa mga lawa, sa ponds, at iba pang klase ng katubigan. Bakit po nangyayari ito? Po ay, ito? ang pwede pong sanhin nito ay likas or natural na nangyayari dun sa lugar o epekto ng mga aktibidad no, nasa paligid or nasa loob nung lawa o nung katubigan. Ayan. Ang sitwasyon po bang ito ay natural po ba ito sa mga water communities? Hindi siya karaniwan, no? Pero ito po ay pwedeng mangyayari sa any bodies of water. Depende po dun sa kondisyon kung ito po ba ay conducive no, na magkaroon ng isang fish kill. Lalo na pag naging mababa yung level ng dissolved oxygen. So pag bumaba na po yung level ng dissolved oxygen, doon na po nagsisimulang mahirapang huminga yung mga isda natin at doon na rin po nagsisimula na yung pagkakamatay nila at yun na po yung fish kill. Ano po yung primary na sangay ng government po ang sumasaklolo sa mga ganito at saka sa mga mangingisda? Paano po natutulungan? Ang Laguna Lake po ay under the control no, ng isang government agency. Yun po yung Laguna Lake Development Authority, yung LLDA po. So, ang Laguna Lake Development Authority po ay isang GOCC, Government-Owned and Controlled Corporation. Siya po ang namamahala sa pangangalaga ng lawa ng Laguna. Ito yung gusto kong tanong. Yung LLDA, kayo ang GOCC, kayo ang nagre-regulate. Opo. Hanggang saan ba yung Sako. Ang Laguna Dibay Region po, yun po yung pinamamahalaan yung LLDA. Kasama po nun ang buong Province of Rizal, Province of Laguna, some cities in Metro Manila, Batangas, Cavite, Quezon. So, basta may connection papuntang lawa? kasi si Laguna Dibay, siya ang catch basin. Ibig sabihin, lahat pupunta sa kanya. Okay, so lahat ng activities na ginagawa, kahit upland yung po. sewerage, yung Yes po. kahit nasa Rizal ka, Opo, yes. doon babagsak sa... Para siyang dahon ng gabi na lahat papunta doon sa gitna. Ang gitna ay si Laguna Dibay. So, since papunta lahat doon, meron bang, let's say, yung mga galing sa sewerage, let's say, ng buong Rizal, diretso na ba sa lawa yan o meron pang dinadaanan na, ano ba tawag dyan, mga treatment facilities? At saka gaano katagal po pag itinitreat natin or nililinis? Sad to say, the domestic waste, wala tayong treatment for that. So, ibig sabihin yung nasa... Diretso, yes po. Sa tulad ng paglalaba natin, paghuhugas ng mga pinggan. Or merely yung mga- pagtatapon lang? So, wala talagang parang main treatment facilities para sa... From yung naglalaba ka, let's say, sa tabi ng daan, tapos tinapon mo. Yes po. So, Yung yung mga nasa sabon, drainage phosphate. mo, yung nasa sewage system mo sa tabi ng kalsada, Diretso walang din. pinupuntahan yon. For domestic waste po, sir, wala pa. So, Pero meron naman po tayong mga Anong plans plano and niyo? programs doon. Through yung sinasabi nating integrated water resources management na approach. So, from the ridge to reef approach, kumaga, mula sa taas, lahat ng activity kailangan natin yang for the conservation. Then para maproteksyonan po natin yung nasa baba. So, Kasama. but the Pasig River, hindi ninyo hawak yon. Hindi po. DENR po. DENR. So, wala kayong magawa kung madumi yung Pasig River, tapos yung dumi niya napupunta sa Laguna Lake. Kaya nga po, sir, we are also monitoring po the
Pasig River. We have 4 stations po para makita natin kung talagang meron ng tawag nun i-backflow from Manila Bay to Laguna Lake. Kasi nga, nangangamba din tayo. Nakasama din po kasi si pollution doon sa pag-backflow ni Pasig River. So, Although importante din po kung yung pagpasok ng tubig alat doon sa lake. Para maging brackish siya. Opo, Brackish ba para yung... maging brackish. Pero Ano yung brackish, sorry yung po? tubig, Combination. alat, and Saka tabang. tabang. okay. RD, may question po ako. Yung bang nangyayari ngayon sa Talim Island, may kinalaman din po ba ang weather pattern doon? Meron din pong kinalaman. Kasi halimbawa po, sobrang init. Tapos may biglang umulan. Opo. Isa din po yun sa nagkukos ng pagbaba ng dissolved oxygen and eventually nga magkaroon ng fish kill. So yung pabago-bagong panahon ay nagdudulot din po siya ng negative na effect doon po sa tubig at doon sa mga organisms. Kailangan siguro natin ng tulong sa iba't ibang agency, inter-agency approach. Kasi nga, kasama na rin yung doon yung mga LGU, syempre, dahil sila yung direct na nagmamanage. Ngayon, walang ganyan. Walang effort na ganyan. Meron kaming direct collaboration with the LGUs. Meron ng mga ongoing projects, sir. Sabi ko nga, meron na tayong on progress pala, na STP for domestic waste sa bandang Laguna. And meron din mga ginagawa din tayong mga trash trap. So, sa rivers naman yun. Para kahit papano, si domestic waste, the solid waste, hindi na makakarating doon sa Laguna Lake. So, tinatrap natin yun sa mga mouth ng rivers. Yan. Yung domestic waste na binabanggit nyo kanina. Yung So, mga septic tank, yung mga household waste. So, we have to tap the Manila Water o Maynilad. Okay. We have environmental fees doon. Pwede tayong magpasipsip ng ating mga septic tanks. I'm not sure kung what... Libre na po yun, Libre kumbaga. yun, oo. Libre naman siya, pero So, I'm not marami sure sa for... atin, hindi, ikaw ba siya? Alam mo Nagbayad yan? na ako kung ilang beses na ako nagpasipsip ng Oh, so, hindi natin alam yan. So, siguro dapat malaman ng I-avail lang ating... natin yung services nila kasi nga, nandun naman din sa... Isa yun sa mga binabayaran Okay po, natin. question. So for example, tumawag tayo, set tayo na appointment, gano'n naman po katagal ang iintay natin dyan? Kasi baka naman po porke libre na, matagalan naman din po silang rumisponde. Meron naman kasing mga Manila Water offices in particular areas. Okay. So, I think hindi naman siguro Magtatagal. magtatagal. Actually, ang panawagan po talaga namin is collaboration. So, gaya po talaga ng sinasabi ng aming ahensya sa leadership ni mahal naming GM, Attorney Andy Santiago. Sabay-sabay para sa Laguna Dibay. Sabay-sabay. Bantay, kaunlaran, kalikasan, at kabuhayan. So, yun yung talagang aming Lahat ngayon. tayo magtulong-tulong. Tulong-tulong talaga. Hindi po kakayanin ng government kung walang tulong po ng taong bayan. Ikaw, RD. Well, yes, Kong. In the short term, I think kailangan pa rin po natin talagang pataasin yung antas or yung level ng awareness ng lahat ng nakapalibot doon sa Laguna Lake. Kasi siyempre, pag-usapan natin kanina, kahit yung simpleng pagtapon ng basura, Yes. lahat po yun ay doon babagsak sa lake at lahat po yun ay makakontribute doon sa problema na nakita natin kanina doon sa It all video. starts, dapat sa ano talaga. Yeah, It sa should start sarili. with sarili natin. Maging aware lahat nung magiging effect or impact ng simpleng pagtapon ng basura. Kasi apektado yung ating pagkinakain, food security, pag naging scarce, mamahal. Babalik pa rin sa atin yan. And susugan ko lang din po yung in the long term kailangan po talaga ng interagency collaboration. Kasi Hindi pati lang yung po Pasig LLDA. River, pati yung Napindan Channel. So LLDA, MNDA, local government units, national government agencies dapat po ay mag-usap. Also part of the short-term tulong namin sa mga mangingisda, nabanggit nyo nga po kanina yung pag-provide namin ng mga livelihood interventions. Bangka, Lambat. fishing gears, lambat, mga fingerlings. Sila po ay kung kailangan po nila pumunta lamang po sila sa aming mga provincial offices para doon po nila idulog or ilahad yung kanilang mga pangangailangan. At yung fuel subsidy rin. At yung fuel subsidy. Qualified naman sila, no? Basta Basta sa registered. boat R. Registered sila ng mga isda at registered din po yung kanilang bangka. Bangka. Oo.
Hi, ang dami kong nalaman mula sa discussion. Thank you sa ating expert sa mga dala niyo pong insights at impormasyon. Matapos ang talakayan, eto naman ang susunod na tanong. Paano natin masusolusyonan ang mga problemang narinig at ano ang mga aksyon na gagawin ng ating programa? Sasagutin po namin yan sa ating pagbabalik. Dito lamang po sa Si Manoy ang Ninong Ko. Diyan lang kayo mga kapuso, tutok lang kayo. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Marami din po tayong mga insights na kuha sa fish kill crisis, Manoy. Ano po ba ang solution nyo doon na short term? Alam mo, Shane, napaka-importante na pinag-uusapan natin dito. No? Dahil itong Talim Island, ito ay nakaka-apekto po ng ating food security. No? Ito ay dapat i-consider na national security issue. No? Kapag national security issue naman po ito, ang dapat po nating unang pangalagaan ay yung ating po mga food security soldiers. Isa po itong ating mga mangingisda na kailangan natin talaga silang tulungan dahil sila yung magsisiguro na kahit ano ang mangyari ay meron tayong makakain. No? So kaya bukod po sa puhunan, kailangan natin silang bigyan ng kanilang mga kagamitan sa pangingisda, katulad ng fish cages, fish nets, at mga fingerlings para sa kanilang kabuhayan. Pwede rin natin silang i-connecta sa BFAR para sa iba pa nilang kagamitan at kung may iba pa silang mga pangangailangan. Sa darating po na deliberasyon ng budget sa Kongreso, ilalaban natin ang mas mataas na budget para sa fisheries sector, kasama itong status ng paglilinis po ng ating katubigan, aalamin natin ito. Sa atin pong long term, tayo po ay makikipag-ugnayan sa DNB-FAR para po sa diversification at dagdag na kabuhayan kung ano po yung pwede nating ibigay dito sa atin pong mga mangingisda. No? Malaki ang papel po ng LGU dito sa pagpapatupad ng mga kasalukuyang polisiya na nandyan na. Pero ang nangyayari, hindi ito gaanong nai-enforce at naipapatupad. No? So yan ang kailangan natin talagang ipatawag, pag-usapan natin kung ano po ang mangyayari. So interagency dapat tayo, tulong-tulong. Kailangan po whole of nation ang gawin natin dito. Kailangan po nating pangalagaan, linisin, wag po tayong basta-basta magtatapon ng kung ano-ano na makakaapekto po sa ating pong mga water resources, yung pong labasan ng tubig at papasokan ng katubigan na nakakaapekto po sa ating pong mga palaisdaan. Naku, Manoy, maraming salamat po ulit. I'm sure nakaabang na ang lahat sa solusyon na ibibigay natin para sa mga mangingisda ng Talim Island. Panoorin po natin ang reaksyon nila. Sa pamamagitan po ng Si Manoy ang Ninong Ko, pati na rin po sa sama-sama nating pagtutulungan, walang imposible na umakaahon tayo sa pag-unlad po ng kinabukasan. May naririnig ba kayo? Ayun! Ayun, halika dito! Ayan, ito ang dala ng bangkang ito, ang aming munting sorpresa para sa inyo! Ayan. Meron po tayong maraming fish cage. Ayan! Meron pa po tayong fish net. Meron din po tayong mga fingerlings. Meron din tayong mga tilapia. Ito pa ang good news. Ayan. Ayan po. Oh, meron po kaming inimbitahan po dito. Ito ay isang aquaculture technician. Tawagin po natin si Ma'am Juliet Talanay. And Ma'am, maraming salamat po sa pagpunta at sa pagbigay ng oras. Ano po ba ang tugon ninyo sa problema po ng mga mangingisda natin dito po sa isla? So meron tayo dyan na isa doon is yung balik sigla sa ilog at lawa na kung saan nagkakanta kami ng lake seeding para madagdagan yung mga isda sa lawa. Pangalawa din po na hinaing ninyo na is yung sa night fish po. Ginagawan din po namin ng paraan para magamit siya na ibang produkto. Meron pong 63 fisherman na makaka-receive po doon sa fuel subsidy. Ayan! Ayan po! Mabuhay po! At okay, maging maganda at masaya po ang pangingisda ninyo. Maraming salamat po. Congratulations sa ating mga mangingisda dyan sa Talim Island. Tuloy lang po ang pagsisikap nyo ha dahil karamay nyo po kami sa inyong mga hangarin.
2 araw mula ngayon, ipagdiriwang natin ang Araw ng Kagitingan. Hindi lamang ito selebrasyon ng katapangan ng mga sundalo ng Bataan noong ikalawang digmaan, kundi pagpupugay din sa pagbuwis nila ng buhay para sa kalayaan. Magkaiba man ang panahon at sitwasyon, ang mga ati sa Iloilo at mga mangingisda sa Talim Island ay mga sundalo rin na naharap sa matitinding laban. At yon ay sa ngalan ng kabuhayan at kontribusyon sa ating modernong lipunan. Nais naming iparating sa inyo na hindi masasayang ang inyong sakripisyo, inyong kayod at pagtitiis, lalo na't may kaagapay kayo ang ating programa sa inyong mga layunin para sa inyong mga pamilya, komunidad at sa bayan. Saludo po kami sa inyo. At bago natin tuluyang isara ang ating episode, narito ang iiwang payo at aral ng ninong nating lahat, si Manoy Wilbert. Kailangan patuloy tayong mag-ambagan, magmalasakit at magtulungan. Tulungan natin ang ating mga kababayan na araw-araw nakikibaka sa mga hamon sa buhay. Dahil sa pagbuti ng kanilang kabuhayan, nabibigyan din natin sila ng kakayahan na tumulong sa pamilya, sa kapwa at sa buong bansa. Ikaw, ako, tayong lahat, basta sama-sama, bawat problema kayang solusyonan. Bawat laban kayang ipanalo. Winner tayo lahat. Agree naman kaming lahat sa sinabi mo, Manoy. Salamat sa iyo sa paghahatid ng mga aksyon at solusyon para sa ating mga kababayan. At maraming salamat din po sa inyo sa mga tumutok sa ating episode ngayong umaga. May replay episodes po kami sa YouTube channel ng GMA Network. I-follow nyo rin po kami sa aming mga official social media accounts sa ating Facebook at si Manoy ang Ninong Ko, sa Instagram and TikTok at Ninong Ko. At kung kayo po ay naghahanap ng tulong para sa inyong mga komunidad, asosasyon o grupo, o kung naantig man kayo sa napanood niyong kwento at gusto niyo pong tumulong, we are just 1 email away. manoy.altaproductions@gmail.com. Marami-rami pa po tayong lilibutin na probinsya at hindi titigil ang ating bayanihan mission, kaya kita-kita po ulit tayo next week. 7 a.m. nationwide at 8 a.m. po via GMA Cebu para sa mga kapuso nating nasa Central at Eastern Visayas. Dito lamang po yan sa Si Manoy ang Ninong Ko. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Panalo kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, iyan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Panalo kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, iyan ang ating kailangan sa buhay